Isang matandang lalaki, tinawag na wala ng silbi, pinalaya sa community center. Pero ese loob ng 3 minuto, lahat ng kabataan ay nakayuko ese harap niya. Kabanata 1. Yenji hindi inaasahang pangyayari hindi alam ng kahit sino. Sa maliit na barangay ng San Roque, isang bayan sa probinsya ng Quezon, tuwing linggo ng umaga ay puno ng ingay at tawanan ang community center. Dito nagpupulong ang mga kabataan para sa kanilang youth program. May mga laro, talakayan, at minsan ay mga paligsahan sa sayaw o awitan. Ang mga matatanda naman, karaniwang nakaupo lang sa gilid, nanonood, o nagkukwentuhan habang naghihintay na matapos ang programa para makauwi na at makapagpahinga. Isang linggo, tulad ng dati, nakaupo sa pinakadulong sulok ng hall si Mang Tony. 78 taon na siya, payat, kulubot ang mukha, at palaging may baston na kahoy na hawak. Dating janitor siya sa paaralan ng barangay, pero matagal nang nagretiro. Madalas siyang makita roon, tahimik lang, nakikinig sa mga kwento ng mga bata, o minsan ay nagbibigay ng simpleng payo kapag may lumalapit sa kanya. Pero karamihan sa mga kabataan, hindi siya pinapansin. Para sa kanila, si Mang Tony ay isa lamang matandang walang ambag, isang taong wala ng silbi sa lipunan, isang saksi na lang na nakaraan. Noong araw na iyon, may bagong leader ang grupo ng kabataan. Si JR, 22 taon gulang, sikat na vlogger sa TikTok at Facebook at kilala sa kanyang matatalas na biro at pagiging mayabang. Siya ang naging MC ng programa. Matangkad, guwapo, at palaging may mamahaling cellphone sa kamay. Ang tema ng araw ay Youth Empowerment, paano maging leader sa makabagong panahon. May mga guest speaker pa, isang local entrepreneur at isang influencer mula sa Maynila. Habang nagpapatuloy ang programa, napansin ni JR si Mang Tony na nakaupo pa rin sa sulok, nakikinig ng tahimik. May hawak siyang maliit na notebook at lapis, paminsan-minsan ay sumusulat. Napangiti si JR sa sarili. Sa harap ng mikropono, bigla niyang sinabi, "Uy, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, may nakikita akong isang senior citizen dito sa likod. Lolo, okay ka lang ba diyan? Baka nakatulog ka na sa kakakinig sa mga batang tulad namin. Baka naman pwede ka nang umuwi, para makapagpahinga ka na sa bahay. Wala namang problema kung matulog ka rito, pero baka makadagdag ka pa sa ingay namin, di ba?" Tumawa ang buong hall. Mga kabataan, mga bisita, peti na rin ang ilang matatanda na naroon. Si Mang Tony ay hindi gumalo. Tahimik lang siyang nakatingin kay JR, ngunit may kakaibang ngiti sa labi. Hindi ngiti ng galit, kundi ngiti ng isang taong may alam na hindi pa nabubunyag. Pagkatapos ng tawanan, tumayo si Mang Tony ng dahan-dahan. Hawak ang baston, lumapit siya sa harap ng entablado. Tahimik ang lahat. May kakaibang tensyon sa hangin. Si JR, medyo nahiya pero pinilit na maging matapang, ay nabiro pa. "Ay, Lolo, Sajish, may sasabihin ka ba? Baka naman may kwento ka tungkol sa nakaraan?" "Sajish, bigyan natin siya ng 2 minuto." Pero si Mang Tony ay hindi sumagot kaagad. Tumingin siya sa buong hall, sa mga kabataang nakangiti pa rin, sa mga matatandang nakakunot ang no, at sa mga bisita na curious. Pagkatapos, sa mahinang pero malinaw na boses, sinabi niya, "Salamat, Apo, pero hindi 2 minuto ang kailangan ko. 5 minuto lang, at sa 5 minutong iyon, lahat kayo, kabataan man o matanda, ay matututo ng isang bagay na hindi niyo malilimutan habang buhay." Nagkatinginan ang mga tao. May mga tumawa pa. Pero si Mang Tony ay hindi gumalo. Tumingin siya kay JR ng direkta sa mata. "Handa ka ba, Apo? O takot ka na?" Tahimik ang buong hall. Walang umimik. At doon nagsimula ang isang pangyayari na hindi inaasahan ng kahit sino. Hindi nila alam na si Mang Tony ay hindi ordinaryong matanda. Hindi nila alam na siya ang dating guro ng kanilang mga magulang, ang pinakamatalinong debate host sa buong probinsya noong dekada 70. At higit sa lahat,
Hindi nila alam na mayroon siyang isang lihim na teknik na tinatawag na pagsusuri ng tatlong salita. Isang paraan para mabasa ang buhay ng isang tao sa loob lang ng 1-0 segundo. At sa 5 minutong iyon, magsisimula ang pagbabago ng buong barangay. Pero bago iyon, may isang lihim pa si Mang Tony na hindi pa handa ibunyag. Isang lihim na naghihintay ng 40 taon. At ang lihim na iyon ay magpapayak sa lahat. Hindi pa tapos ang kwento. Kabanata 2. Yenji pang-iinsulto sa Community Center. Ang Community Center ng Barangay San Roque ay isang simpleng gusali na gawa sa semento at yero, pero tuwing linggo ay nagiging sentro ito ng buhay ng buong barangay. May mga upuan na gawa sa plastik na kulay pula at asul, isang maliit na entablado na may mga banderitas na nakasabit, at isang malaking banner na nakasulat, Youth Empowerment Program, mga kabataan, mga leader ng bukas. Ang hangin ay puno ng amoy ng adobo at pansit na inihanda ng mga nanay para sa merienda, at ang tunog ng mga tawa at palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Si Mang Tony, tulad ng deity, ay nakaupo sa pinakadulong sulok, malapit sa pintuan. Hawak niya ang kanyang lumang baston na gawa sa Nara na may ukit na T. Reyes 1975 sa ibabaw. Isang alaala mula sa kanyang nakaraan na hindi niya kailanman ipinapaliwanag. May maliit na notebook siya sa kandungan at paminsan-minsan ay sumusulat siya ng mga tala habang nakikinig sa mga talumpeti ng mga kabataan. Ang kanyang mga meta, bagamang kulubot na, ay matalim pa rin, parang mga mata ng isang guro na nagmamasid sa kanyang mga estudyante. Ang programa ay nagsimula ng maayos. Si JR, ang bagong leader, ay nasa entablado na may hawak na mikropono. Siya ay naka-white shirt na may print na #Youth Power at may mamahaling headset na nakasabit sa lig. Ang kanyang cellphone ay naka-standby sa tripod. Live streaming ang buong event sa kanyang Facebook page na may 50,000 followers. Ang tema ay tungkol sa makabagong liderato. Paano gamitin ang social media para maging influencer? Paano maging successful sa negosyo kahit bata pa? At paano maging viral sa internet? May mga guest speaker. Si Ma'am Liza, isang 35 anyos na negosyante na may sariling online shop ng damit. At si Kuya Mark, isang influencer na may 200,000 subscribers sa YouTube. Erehong nagsalita sila ng mahaba tungkol sa hustle culture, sa importance ng branding, at sa green until you shine. Ang mga kabataan ay nakinig na may ningning sa meta, marami ang kumuha ng notes, at marami rin ang nag-selfie kasama ang mga speaker. Pero habang nagpapatuloy ang programa, napansin ni JR si Mang Tony na tahimik pa rin sa sulok. May isang grupo ng mga kabataan, sina Kayan, ang anak ng barangay captain, si Maylin, ang president ng Youth Council, at si Carlo, ang treasurer na nakaupo malapit sa kanya. Sila ang mga popular sa grupo, may magagandang cellphone, magagandang damit, at palaging may kwento tungkol sa kanilang mga achievements sa school o sa social media. Si Kian, na 17 anyos at kilala sa pagiging bully, ay biglang tumingin kay Mang Tony at bumulong sa kanyang mga kaibigan. Ay, tingnan niyo si Lolo. Arang statue. Baka naman hindi na siya nakakaintindi sa mga pinagsasabi natin. Dapat sa bahay na lang siya, di ba? Tumawa si Mylene. Nga, baka makatulog siya bigla, mahulog pa sa upuan. Kawawa naman. Si Carlo naman ay kumuha ng video gamit ang kanyang cellphone. Post ko to sa TikTok. Caption, When Senior Citizens Crash Youth Events. At doon na nagsimula ang pang-iinsulto. Si JR, na nakarinig ng bulungan, ay biglang kumuha ng mikropono at nagsalita ng malakas. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa susunod na speaker, may nakikita akong special guest dito sa likod. Si Lolo, Lolo Tony ba yan? Yes, si Mang Tony. Palakpakan natin siya. May ilang palakpak, pero karamihan ay tawa. Si Mang Tony ay ngumiti lang, hindi gumalaw. Pero seryoso, Lolo, patuloy ni JR, okay ka lang ba diyan? Baka naiinip ka na. Ang mga topic natin ay para sa mga kabataan, tungkol sa future,
sa technology, sa social media. Baka naman hindi mo na ma-relate. Pwede ka nang umuwi para makapagpahinga ka na. O kaya, baka may sasabihin ka sa amin, kwento tungkol sa nakaraan. Halimbawa, noong panahon nyo, paano kayo nagko-court sa telepono o nagpapadala ng love letter sa koreo? Tumawa ng malakas ang buong hall. Eti ang mga matatanda na naroon ay napangiti. Bagaman may ilang nakakunot ang noo. Si Mang Tony ay nanatili lang na tahimik, pero ang kanyang mga mata ay nakatingin ng direkta kay JR. Hindi galit, hindi nasaktan, kundi may kakaibang kalmado na parang may alam siyang malalim. Pagkatapos ng tawanan, si Ken ay tumayo at lumapit sa entablado. May hawak siyang cellphone at nagsalita ng malakas. Actually, Leader JR, may suggestion ako. Bakit hindi natin bigyan si Lolo ng 2 minutes para magsalita? Para naman may ambag siya sa program. Sage, Lolo, kwento ka. Ano ba ang natutunan mo sa buhay mo na pwede naming gamitin sa makabagong panahon? Ang buong hall ay natawa ulit. Pero si Mang Tony ay tumayo ng dahan-dahan. Hawak ang baston, lumapit siya sa harap ng entablado. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, pero may kakaibang dignidad. Parang isang hari na papasok sa kanyang kaharian. Nang makarating siya sa harap, kinuha niya ang mikropono mula kay JR. Tahimik ang lahat. May tensyon sa hangin. Si JR ay medyo nahiya, pero pinilit na magbiro pa. Sige, Lolo, 2 minutes ha. Start na. Pero si Mang Tony ay ngumiti lang. Tumingin siya sa buong hall, sa mga kabataang nakangiti pa rin ng mayabang, sa mga matatandang nag-aalala, at sa mga bisita na curious. Pagkatapos, sa mahinang pero malinaw na boses, sinabi niya, "Salamat, Apo. Pero hindi 2 minuto ang kailangan ko. 5 minuto lang, at sa 5 minutong iyon, lahat kayo, kabataan man o matanda, ay matututo ng isang bagay na hindi nyo malilimutan habang buhay. Hindi tungkol sa social media, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa likes. Tungkol ito sa tunay na karunungan, ang karunungang hindi natututunan sa internet, kundi sa buhay." Nagkatinginan ang mga tao. May mga tumawa pa. Si Ken ay bumulong kay Mylene. Ano to? Motivational speech for seniors. Pero si Mang Tony ay hindi gumalo. Tumingin siya kay JR ng direkta sa mata. Handa ka ba, Apo? O takot ka na? Kasi kung handa ka, simulan na natin. At ang unang hakbang ay ang pagsusuri ng 3 salita. At doon nagsimula ang tunay na pang-iinsulto, hindi sa salita, kundi sa katotohanan na malapit ng ibunyag. Si Mang Tony ay hindi ordinaryong matanda. Siya ang dating guro ng kanilang mga magulang. Siya ang dating debate champion na hindi pa natatalo. At sa 5 minutong iyon, magsisimula ang pagbabago ng buong barangay. Pero bago iyon, may isang lihim pa si Mang Tony na hindi pa handa ibunyag. Isang lihim na naghihintay ng 40 taon. At ang lihim na iyon ay magpapayak sa lahat. Hindi pa tapos ang kwento. Kabanata 3, Yenji Lihim NA Technique. Ang community center ng barangay San Roque ay biglang naging tahimik na parang simbahan sa oras ng misa. Ang mga tawa at bulungan ng mga kabataan ay nawala ng tuluyan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mang Tony na nakatayo sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono na parang espada na handa ng gamitin. Ang kanyang baston ay nakasandal sa gilid ng upuan, at ang kanyang maliit na notebook ay nasa kamay niya, bukas sa isang pahina na puno ng mga tala na gawa sa lapis, mga salitang hindi pa nababasa ng kahit sino maliban sa kanya. Si JR, ang leader ng kabataan, ay nakatayo sa gilid. Medyo nahihiya pero pinipilit na panatilihin ang kanyang ngiti. Si Kian, ang anak ng barangay captain, ay naka-cross arms. Mayabang pa rin ang ekspresyon, pero may kakaibang kaba sa kanyang mga mata. Ang mga iba pang kabataan, sina Mylene, Carlo, at ang iba pa, ay nakatinginan, hindi sigurado kung tatawa ba o maghihintay ng seryoso. Si Mang Tony ay ngumiti ng mahina. Tumingin siya sa buong hall, mula sa harap hanggang sa likod, at pagkatapos ay nagsalita ng dahan-dahan na parang guro na nagbibigay ng unang aralin sa bagong class.
Mga apo ko, simula niya, hindi ko kayo dadalhin sa nakaraan. Hindi ko kayo turuan ng mga kwento tungkol sa telepono o love letter. Sa halip, ituturo ko sa inyo ang isang bagay na ginamit ko noong ako'y bata pa. Isang teknik na tinatawag na pagsusuri ng tatlong salita. Ito ay hindi magic. Ito ay hindi hula. Ito ay karunungan na nagmula sa pagmamasid sa buhay ng tao. Nagkatinginan ang mga tao. May mga nakakunot ang no. Si Ma'am Liza, ang yes speaker na negosyante, ay nakangiti ng may pag-aalangan. Si Kuya Mark, ang influencer, ay kumuha ng video sa kanyang cellphone, siguro para i-post sa kanyang channel. Paano ito gumagana? Tanong ni Mang Tuni sa sarili niya na parang nag-explain sa class. Simple lang. Hihingi ako ng tatlong salita mula sa isang tao, kahit anong salita na nasa isip niya sa sandaling iyon. Sa tatlong salitang iyon, mababasa ko ang kanyang ugali, ang kanyang problema, at ang kanyang hinaharap. Hindi ito hula. Ito ay pag-unawa sa kalikasan ng tao. Tumawa si Kian ng malakas. Lolo, parang fortune teller ka eh. Sedge, subukan mo sa akin. Bigyan kita ng tatlong salita. Era, likes, power. Ano ang mababasa mo diyan? Ang buong hall ay natawa ulit. Pero si Mang Tuni ay hindi natawa. Tumingin siya kay Kian ng direkta sa mata at sa loob ng 1 segundo, nagsalita siya ng malinaw. Kian, apo, ang tatlong salitang iyon ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa iyo. Era, inahabol mo ito dahil sa takot mo na maging mahirap tulad ng iyong lolo na janitor deity. Likes, kailangan mo ito dahil sa loob-loob mo. Pakiramdam mo ay hindi ka sapat kung walang validation mula sa iba. Or, ginagamit mo ito para itago ang iyong insecurity dahil ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging bully, kundi sa pagtulong sa mahina. Tahimik ang buong hall. Si Kian ay namula. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga kaibigan ay nakatinginan, hindi alam kung tatawa o magagalit. Pero hindi pa tapos si Mang Tony. Gusto niyo bang patunay? Hihingi ako ng 3 voluntaryo mula sa inyo, mga kabataan. Sino ang handa? May ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, 3 kamay ang itinaas. Si Maylin, ang president ng Youth Council, si Carlo, ang treasurer, at si Ana, isang tahimik na mayembro na palaging nasa likod. Una si Maylin. Lumapit siya sa entablado, medyo kinakabahan. Lolo, Saigi. 3 salita ko. Success, family, feature. Si Mang Tony ay tumango. Sa loob ng 1 segundo, sumulat siya sa kanyang notebook at pagkatapos ay nagsalita. Maylin, ang success ay hinahabol mo dahil sa pressure ng iyong pamilya. Ang iyong ama ay barangay councilor at gusto niyang maging abogado ka. Family, mahal mo sila, pero may galit ka sa kanila dahil sa mga expectations. Feature, natatakot ka sa hinaharap dahil pakiramdam mo ay hindi mo kaya ang lahat. Pero apo, ang tunay na sukses ay hindi sa titulo, kundi sa kaligayahan mo sa sarili. Si Maylin ay napayak. Paano niyo po nalaman? Totoo po, ang tatay ko palaging sinasabi na kailangan kong maging perfect. Pangalawa si Carlo. Lolo, akin naman, money, friends, fun. Muli, 1 segundo. Si Mang Tony ay ngumiti ng mahina. Carlo, ang money ay importante sa iyo dahil sa iyong pamilya. Ang iyong ina ay ebli sa Dubai at ikaw ang nagpapadala ng pera sa bahay. Friends, ginagamit mo sila para makalimutan ang iyong kalungkutan dahil mismo ang iyong ina. Fun, hinahabol mo ito dahil sa loob-loob mo. Pakiramdam mo ay hindi ka masaya. Pero apo, ang tunay na fun ay hindi sa party, kundi sa pagiging tapat sa sarili. Si Carlo ay yumuko. Lolo, miss ko po talaga si Mama. Hindi ko sinasabi sa iba. Pangatlo si Ana, ang tahimik na babae. Medyo nahihiya siya, pero lumapit pa rin. Lolo, love, trust, fear. Si Mang Tony ay tumingin sa kanya ng may lambing, na parang ama sa anak. Ana, ang love ay hinintay mo mula sa iyong pamilya. Ang iyong mga magulang ay hiwalay, at ikaw ang nasa gitna. Trust, nawala ito dahil sa mga pangako na nasira. Fair,
Natatakot ka na baka hindi ka na mahalin muli. Pero Apo, ang tunay na love ay nagsisimula sa sarili mo. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili, lahat ay susunod. Si Ana ay napahagulgol. Lolo, paano niyo po nalaman lahat? Ako po ang anak ng dating janitor ng school. Ikaw po ang dating guro ko noong kindergarten. Ang buong hall ay napatingin. Isang malaking gasp ang narinig. Si Mang Tony ay ngumiti ng may luha sa mata. Opo, Apo. Ako ang guro niyo noong mga bata pa kayo. Ako ang nagturo sa inyong mga magulang. Ako ang dating debate champion ng probinsya noong 1970s. Hindi pa natatalo sa anumang paligsahan. At ang teknik na ito, ginamit ko ito para matulungan ang mga estudyante ko na harapin ang kanilang mga problema. Si JR ay lumapit, medyo nanginginig. Lolo, pasensya na po. Hindi ko po alam. Pero si Mang Tony ay itinaas ang kamay. Hindi pa tapos, Apo. May isang hamon pa. Sino ang handa na hamunin ako sa debate? Tema, ano ang tunay na tagumpay? Ako lang mag-isa, 1 minuto lang. Kayo, lahat, 0 minuto. Kung matalo kayo, lahat kayo magiging estudyante ko tuwing linggo. Si Kian ay tumayo ulit, galit na galit. Sage, Lolo. Tanggap ko. At kung matalo ka, aalis ka na dito forever. Ang buong hall ay napuno ng tensyon. Ang mga matatanda ay nag-aalala. Ang mga kabataan ay excited. At doon nagsimula ang tunay na lihim na teknik, hindi lang sa salita, kundi sa puso. Si Mang Tony ay hindi ordinaryong matanda. Siya ang dating guro na nagbago ng buhay na marami. Siya ang debate champion na may lihim na 40 taon nang hinintay. At sa hamon na ito, magsisimula ang pagbabago ng buong barangay. Pero bago iyon, may isang lihim pa si Mang Tony na hindi pa handa ibunyag. Isang lihim na naghihintay ng 40 taon. At ang lihim na iyon ay magpapayak sa lahat. Hindi pa tapos ang kwento. Kabanata 4. Yenji Hamon na Mapanghamon. Ang community center ng Barangay San Roque ay biglang naging parang arena ng isang malaking laban. Ang mga upuan na gawa sa plastic ay nakaayos na parang mga upuan sa boxing ring, at ang mga kabataan ay nakaupo ng may kaba at excitement sa kanilang mga mata. Ang banner na Youth Empowerment Program ay nakasabi pa rin sa itaas, pero ang tema ngayon ay hindi na tungkol sa social media o negosyo. Ito ay tungkol sa isang hamon na magpapasubok sa lahat ng naroon. Ano ang tunay na tagumpay? Si Mang Tony ay nakatayo pa rin sa gitna ng entablado. Hawak ang kanyang mikropono ng mahigpit, pero ang kanyang mukha ay kalmado na parang dagat sa umaga. Ang kanyang notebook ay nakabuka sa isang bagong pahina at may nakasulat doon na hamon. 1 minuto 0 minuto sa malalaking titik. Ang kanyang baston ay nakasandal sa gilid na parang isang sandeta na hindi na kailangan gamitin. Si Kian, ang anak ng barangay captain, ay ang unang tumayo upang tanggapin ang hamon. Siya ay 17 anyos, matangkad, may tattoo sa braso na #boss life at palagi may earphones na nakasabit sa lig. Ilala siya sa barangay bilang bully, ang tipo na nangungutya sa mga mahihirap na estudyante sa school, nanghihingi ng protection fee sa mga maliit na tindahan, at palaging nagpo-post ng mga video sa TikTok kung saan siya ang king. Ang kanyang ama, si Kapitan Reyes, ay isa sa mga pinakamayaman sa barangay. May sariling tricycle, business at ilang lupa, pero si Kian ay hindi pa nasisiyahan sa buhay niya. Pagkatapos ng demonstrasyon ng pagsusuring 3 salita, si Kian ay hindi na makapagpigil. Namula ang kanyang mukha sa galit at hiya. Lolo, sigaw niya, hindi ka patapos. Kung ganoong katalino, patunayan mo sa debate. Ikaw yes lahat kami. Tema, ano ang tunay na tagumpay? At para fair, ikaw lang, 1 minuto lang. Kami, lahat ng kabataan dito, 0 minuto. Kung matalo ka, aalis ka na dito forever at hindi ka na babalik sa community center. Ang buong hall ay napuno ng hiyawan at palakpakan. Ang mga kaibigan ni Kian, sina Maylin, Carlo at ang iba pa,
ay tumayo at sumang-ayon. Tanggap namin, sigaw ni Mylene. Kami ang mga kabataan, kami ang feature. Ano namang alam ng isang matanda tulad mo tungkol sa tagumpay sa panahon ngayon? Si JR, ang leader, ay medyo nahihirapan. Gusto niyang pigilan, pero ang kanyang pride ay mas malakas. Sage, Lolo, tanggapin mo ang hamon. Para naman may thrill ang program. Ang mga matatanda sa likod ay nakatinginan ng may pag-aalala. Si Aling Moria, isang 65 anyos na dating guru rin, ay bumulong sa kanyang katabi. Kawawa naman si Mang Tony. Pero alam ko, may alam siya na hindi natin alam. Si Mang Tony ay ngumiti ng mahina. Tumingin siya kay Kian ng direkta sa mata at sa mahinang boses na puno ng lakas, sinabi niya, Sage, Apo, tanggap ko ang hamon mo. Pero may kondisyon, kung matalo kayo, lahat kayo, ang buong youth group, magiging estudyante ko kayo tuwing linggo. Magkikita tayo dito sa community center at ituturo ko sa inyo ang tunay na karunungan ng buhay. Walang cellphone, walang social media, walang excuses. 1 oras lang bawat linggo. Del, si Kian ay tumawa ng malakas. Del, madali lang yan. Kami ang mga bata, kami ang may energy, may ideas, may technology. Ano namang may bibigay mo sa amin, Lolo? Kwento tungkol sa nakaraan. Ang buong hall ay natawa ulit, pero this time, may tension. Ang mga guest speaker, si Ma'am Liza at si Kuya Mark, ay nakaupo ng tahimik, curious na curious. Si Kuya Mark ay nag-livestream pa rin, at ang comment sa kanyang Facebook ay puno ng Go Youth at Senior ES Gen Z debate. Pagkatapos, nagsimula ang paghahanda. Si Mang Tony ay umupo lang sa isang upuan sa entablado. Tahimik, nakapikit ang mata na parang nagme-meditate. Hawak niya ang kanyang notebook, pero hindi siya sumulat ng anuman. Sa kabilang banda, ang mga kabataan ay nagtipon-tipon sa isang sulok. May mga 20 sila, lahat ay excited. Si Kian ang leader. Guys, listen up, sigaw ni Kian. 0 minuto natin. Hati-hati tayo. Ako ang magsasalita tungkol sa pera at sukses. Maylin, ikaw ang social media at influence. Corlo, ikaw ang education at skills. Ang iba, magbigay ng examples, mga sikat na influencers, mga young millionaires tulad na Elon Musk o local na tulad ni Kong T. Gamitin natin ang projector. Maghanda ng slides, videos, stats. Patunayan natin na ang tagumpay ngayon ay sa hostel, sa green, sa viral. Ang mga kabataan ay abala. May kumuha ng laptop, may nag-download ng images, may nagsulat ng script. Si JR ay naging moderator. Reels, Mang Tony muna, 1 minuto. Tapos kami, 0 minuto. Pagkatapos, ang audience ang magdedesisyon. Sino ang nanalo? Palakpakan o buo? Ang oras ay lumipas ng mabilis. Ang mga matatanda ay nanonood ng tahimik, may mga ngiti sa labi. Si Aling Maria ay bumulong ulit. Makikita natin kung sino ang tunay na matalino. Nang matapos ang 30 minutong paghahanda, si JR ay tumayo sa entablado. Okay, mga kaibigan. Simulan na natin ang debate. Unang speaker, Mang Tony, 1 minuto lang. Timer starts now. Ang buong hall ay tahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mang Tony. Si Kian ay nakangisi, sigurado sa tagumpay. Pero si Mang Tony ay hindi pa nagsasalita. Siya ay tumingin lang sa buong hall mula sa harap hanggang sa likod. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Karunungan na nagmula sa 78 taon ng buhay, sa mga tagumpay at kabiguan, sa mga estudyanteng tinuruan, at sa mga lihim na hinintay. Pagkatapos ng 0 segundo ng katahimikan, siya ay ngumiti. At simula na, ang timer ay nagsimula. 1 oras, 0 oras 50 minuto, 0 oras 58 minuto. At doon nagsimula ang hamon ng mapanghamon, isang hamon na hindi tungkol sa salita, kundi tungkol sa puso. Si Ken ay handa na sa kanyang 0 minuto, puno ng facts at figures. Pero si Mang Tony ay may 1 minuto lang. 1 minuto magpapabago ng lahat.
At sa hamon na ito, magsisimula ang tunay na tagumpay. Pero bago iyon, may isang lihim pa si Mang Tony na hindi pa handa ibunyag. Isang lihim na naghihintay ng 40 taon. At ang lihim na iyon ay magpapayak sa lahat. Hindi pa tapos ang kwento. Kabanata 5. Yenji 1 minuto ay nagbago ng lahat. Ang community center ng barangay San Roque ay biglang naging tahimik na parang walang hangin na gumagalaw. Ang timer sa cellphone ni JR ay nakadisplay sa projector screen, 1 oras sa malalaking pulang numero. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mang Tony, ang matandang 78 anyos na nakatayo sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono ng mahigpit. Pero ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang ermitanyo na naghihintay ng tamang sandali. Ang kanyang baston ay nakasandal pa rin sa gilid, at ang kanyang notebook ay nakabuka sa pahina na may nakasulat na tagumpay katumbas equals puso, pero hindi niya ito tinitingnan. Sa kabilang banda, ang mga kabataan ay nakaupo ng may kumpiyansa. Si Ken ay nakangisi. Hawak ang kanyang script na puno ng bullet points. Pera katumbas equals tagumpay. Likes katumbas equals influence. Power katumbas equals legacy. Ang kanyang mga kaibigan, sina Mylene, Carlo, at ang iba pa, ay may mga laptop at projector ready, puno ng slides na may graphs, quotes mula kay Elon Musk, at screenshots ng viral videos. Ang 1 minuto nila ay handa na, puno ng facts, statistics, at examples na yung millionaires na nagsimula sa wala pero naging sikat sa social media. Ang timer ay nagsimula, 0 oras 59 minuto, 0 oras 58 minuto, 0 oras 57 minuto. Si Mang Tony ay hindi pa nagsasalita. Siya ay tumingin lang sa buong hall, sa mga kabataang puno ng energy, sa mga matatandang nag-aalala, sa mga guest speaker na curious, at sa projector na nagpapakita ng timer. Ang kanyang mga mata ay parang mga salamin na sumasalamin sa buhay ng bawat isa roon. Pagkatapos ng 15 segundo ng katahimikan, siya ay ngumiti ng mahina. At doon nagsimula ang 1 minuto na magbabago ng lahat. 0 oras 45 minuto. Mga apo ko, simula niya sa mahinang boses na puno ng lambing, hindi ko kayo dudurugin ng mga salita. Hindi ko kayo hahamon ng facts o figures. Sa 1 minutong ito, ituturo ko sa inyo ang tunay na tagumpay, hindi sa pera, hindi sa likes, hindi sa power. Ang buong hall ay tahimik. Si Ken ay bumulong kay Mylene. Ano to? Walang laman? 0 oras 30 minuto. Tagumpay, patuloy ni Mang Tony. Hindi ito trophy na hawak mo sa entablado. Hindi ito bank account na puno ng milyon. Hindi ito followers na umaabot sa libo-libo. Tagumpay ay kapag may natulungan kang tao na hindi mo kilala at hindi mo hinintay ang papuri. Nagkatinginan ang mga tao. May mga tumango ng mahina. Si Aling Maria sa likod ay ngumiti. May luha sa mata. 0 oras 20 minuto. Kayo, may nadawa na ba kayong ganun? Si Kian, nangungutya ka sa mga mahihirap na estudyante, pero may tinulungan ka na ba na walang kapalit? Si Mylene, president ka ng council, pero may iniwan ka na bang proyekto para sa kapakanan ng iba? Si Carlo, treasurer ka, pero may ibinahagi ka na bang pera sa nangangailangan ng walang post sa social media? Si Kian ay namula. Si Mylene ay yumuko. Si Carlo ay nag-iwas ng tingin. 0 oras 10 minuto. Ang tunay na tagumpay ay nasa puso kapag natutulog ka ng mahimbing dahil alam mong may buhay kang nabago. Hindi sa viral video, hindi sa hustle, hindi sa grind, sa pagiging tao. 0 oras 5 minuto. At sa huling 5 segundo, si Mang Tony ay tumingin sa buong hall ng may luha sa mata. Salamat sa 1 minuto. Ngayon, kayo naman ang magsalita. 0 oras. Ang timer ay tumigil. Tahimik ang buong hall. Walang palakpak. Walang buo. Isang malaking katahimikan na parang bagyo na darating. Pagkatapos, biglang may isang bata, si Ana, ang tahimik na mayembro na umiyak kanina, ang tumayo at nagsimulang umiyak ng malakas. Lolo, totoo po lahat. Wala akong nagawa para sa iba. Puro sarili ko lang.
Pagkatapos, si Carlo ay tumeo. Lolo, miss ko po si Mama. Pero hindi ko sinasabi. Salamat po sa pagpapaalala. Si Melen ay sumunod. Lolo, pressure po talaga sa amin. Pero hindi ko alam na ganito ang tunay na tagumpay. At ang pinakamalaking sorpresa, si Kian, ang pinakamayabang, ang pinakabully, ay tumeo ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lumapit siya kay Mang Tony at sa harap ng lahat, lumuhod siya. Lolo, pasensya na po. Ako pala ang walang ambag. Ako pala ang hindi marunong maging tao. Tanggap ko ang kondisyon niyo. Magiging estudyante ko kayo, kami, tuwing linggo. Ang buong hall ay napuno ng hagulgol at palakpakan. Ang mga matatanda ay tumeo at pumalakpak. Si Aling Maria ay umiyak ng tahimik. Si Maam Liza, ang negosyante, ay tumango ng may respeto. Si Kuya Mark ay tinigil ang live stream at pumalakpak din. Si JR ay lumapit kay Mang Tony, yumuko at hinawakan ang kamay niya. Lolo, salamat po. Kami ang natalo, pero kami ang nanalo sa aral. Si Mang Tony ay ngumiti, may luha sa mata. Mga apo, hindi ito tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa pagbabago. Simulan gayon, tuwing linggo, makikita tayo dito. Ituturo ko sa inyo ang tunay na karunungan, hindi sa libro, kundi sa buhay. Ang mga kabataan ay tumeo isa-isa, yumuko sa harap ni Mang Tony. Ang 1 minuto niya ay nagbago ng lahat, hindi sa salita, kundi sa puso. Pero hindi pa tapos ang kwento. 1 linggo pagkatapos ng debate, habang naglilinis si Mang Tony sa community center, may isang babae na lumapit sa kanya. Siya ay mga 40 anyos, maganda, pero may lungkot sa mata. Hawak niya ang isang lumang larawan. Larawan ni Mang Tony noong bata pa siya. Lolo, sabi niya nang nanginginig ang boses, anak mo ako. At may hinintay akong 40 taon para sabihin sa iyo ito. At doon nagsimula ang susunod na kabanata. Si Mang Tony ay may lihim na 40 taon nang hinintay. At ang lihim na iyon ay magpapahayak sa buong barangay. Hindi pa tapos ang kwento. Kabanata 6, Yenji lihim ene hindi iye nabubunyag. 1 linggo pagkatapos ng debate na nagbago ng lahat sa community center ng Barangay San Roque, ang buhay sa barangay ay parang nagkaroon ng bagong simula. Tuwing linggo ng umaga, hindi na lamang ang mga kabataan ang dumadating para sa youth program. Gayon, sila ay mga estudyante ni Mang Tony. Walang cellphone, walang social media, walang excuses. 1 oras lang bawat linggo, pero ang bawat minuto ay puno ng aral na hindi makikita sa internet o sa libro. Ang community center ay naging parang classroom. May mga upuan na nakaayos sa bilog, isang maliit na whiteboard na gawa sa lumang plywood, at isang lumang projector na ginagamit lang para sa mga drawing ni Mang Tony. Si Mang Tony ay naging sentro ng lahat. Ang kanyang baston ay nakasandal pa rin sa sulok, pero ngayon ay may mga bulaklak na nakalagay sa ibabaw. Regalo mula sa mga kabataan. Ang kanyang notebook ay laging bukas, puno ng mga tala tungkol sa bawat estudyante. Kian, natututo ng mag-sorry. Melen, natututo ng magbigay ng walang hinihintay. Carlo, natututo ng maging masaya ng walang pera. Ang mga kabataan ay dumadating ng maaga, nagdadala ng sariling upuan, at naghihintay ng may respeto. Si Kian, ang dating bully, ay naging pinakamasipag. Siya ang naglilinis ng hall bago magsimula ang class, at siya rin ang nagdadala ng tubig para sa lahat. Ang unang linggo pagkatapos ng debate ay tungkol sa pagbibigay ng walang kapalit. Si Mang Tony ay nagkwento ng simpleng kwento. Noong siya ay bata pa, may isang kapitbahay na walang makain at ibinigay niya ang kanyang baon kahit gutom siya. Hindi niya hinintay ang salamat, pero makalipas ang mga taon, ang kapitbahay na iyon ay naging guro rin at tinulungan ang kanyang pamilya. Ang mga kabataan ay nakinig ng tahimik at pagkatapos ay nagbahagyan sila ng sariling kwento. Si Ana ay nagkwento kung paano niya ibinigay ang kanyang allowance sa isang batang pulubi. Si Carlo ay nagbigay ng kanyang lumang cellphone sa isang kaklase na nawalan ng gamit sa Baguio. Ang barangay ay nagbago.
Ang mga matatanda ay dumadagdag na rin sa class, hindi bilang estudyante, kundi bilang mga co-teacher. Si Aling Maria ay nagdadala ng mga lumang libro mula sa kanyang bahay at nagkukwento tungkol sa nakaraan. Ang mga magulang ay nagiging proud. Si Kapitan Reyes, ang ama ni Kian, ay dumating pa isang araw at yumuko kay Mang Tony. Salamat po, Lolo. Ang anak ko nagbago na. Pero sa likod ng lahat ng pagbabago, si Mang Tony ay may lihim na hindi pa niya ibinubunyag. Tuwing gabi, kapag umuwi na siya sa kanyang maliit na bahay na gawa sa nipa at kahoy, siya ay nakaupo sa harap ng lumang larawan. Larawan niya noong 1978, kasama ang isang babae na maganda, may ngiti na puno ng pag-asa. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, "Para kay Tony, ang aking unang pag-ibig. Elena, 1978." Isang linggo, pagkatapos ng klase, habang naglilinis si Mang Tony ng community center, siya pa rin ang nagwawalis. Kahit may mga voluntaryo na, may isang babae na lumapit sa kanya. Siya ay mga 40 anyos, maganda pa rin kahit may mga kulubot na sa mukha. Nakasimpleng damit na kulay asul at may hawak na lumang sobre na dilaw na sa panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-asa, parang mga mata na naghihintay ng matagal. "Lolo Tony," sabi niya nang nanginginig ang boses, "pwede po ba tayong mag-usap ng kami lang?" Si Mang Tony ay tumingin sa kanya at biglang nawala ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay lumaki na parang nakakita ng multo mula sa nakaraan. "Elena, ikaw ba yan?" Ang babae ay tumango, may luha na sa mata. "Opo, Tony. Ako si Elena, ang Elena mo noong 1978. Ang babaeng iniwan mo nang walang paalam. Ang buong community center ay walang tao noon, ang mga kabataan ay umuwi na, at ang mga matatanda ay abala sa kanilang mga bahay. Pero si Mang Tony at si Elena ay naiwan, nakaupo sa dalawang upuan na makaharap na parang sa isang lumang pelikula. "Paano mo ako nakita?" tanong ni Mang Tony. Ang kanyang boses ay mahina na parang bulong. "Matagal ko nang hinintay ito, Tony," sagot na Elena. "Noong 1978, tayo ang magkasintahan. Ikaw ang debate champion, ako ang muse ng school. May pangako tayo, magpapakasal tayo pagkatapos ng graduation. Pero isang araw nawala ka. Walang paalam, walang sulat. Ang sabi-sabi, umalis ka papuntang Maynila para magtrabaho. Hindi ko alam na may anak tayo." Si Mang Tony ay napahawak sa kanyang dibdib. "Elena, hindi ko alam. Noong mga panahong iyon, ang pamilya ko ay naghihirap. Ang tatay ko ay may sakit at kailangan kong magtrabaho sa Maynila bilang janitor sa isang malaking paaralan. Hindi ko alam na buntis ka. Kung alam ko, hindi kita iiwan." Si Elena ay binuksan ang sobre. Sa loob ay isang lumang larawan ni Mang Tony at ni Elena noong bata pa, at sa ibaba ay isang maliit na larawan ng isang sanggol. "Ito ang anak natin, Tony. Si Maria Elena, ipinangalan ko sa atin. Siya ay 40 anyos ng gayon. Lumaki siyang walang ama, pero palagi kong sinasabi sa kanya na ang tatay niya ay isang mabuting tao na may dahilan." Si Mang Tony ay umiyak ng tahimik. Nasaan siya ngayon? Si Elena ay ngumiti ng may luha. Narito siya sa barangay. Siya ang nagtrabaho bilang janitress sa paaralan kung saan ka-dating janitor. Siya ang nagkwento sa akin tungkol sa matandang guro na debate champion na nagbago ng buhay ng mga kabataan. Hindi niya alam na ikaw ang tatay niya. At doon nabunyag ang lihim na 40 taon ng hinintay. Si Mang Tony ay may anak, isang anak na lumaki ng walang ama, pero nagbago ng buhay na marami sa barangay. Ang susunod na linggo, si Mang Tony ay dumating sa community center ng may bagong ngiti. Kasama niya si Elena at si Maria Elena, ang kanyang anak. Ang mga kabataan ay nagulat, pero nang marinig ang kwento, sila ay umiyak at yumuko. "Lolo, salamat po sa lihim na ito," sabi ni Kian. "Ngayon, alam na namin ang tunay na tagumpay, ang pamilya, ang pag-ibig, ang pagbabago, at ang barangay ay nagdiwang."
Ang community center ay naging parang pista, may pagkain, may awitan, may kwento. Si Mang Tony ay nakatayo sa gitna, hawak ang kamay ng kanyang anak at ng kanyang unang pag-ibig. Ang lihim na 40 taon ng hininte ay nagbigay ng bagong simula. Pero hindi pa tapos ang kwento ng buong barangay. May mga bagong hamon, bagong araw, at bagong lihim na maghihintay. At si Mang Tony ay magpapatuloy sa pagtuturo hanggang sa huling hininga. Tapos na ang kwento, pero ang aral ay magpapatuloy magpakailanman.